sobra pong nakakahiya. Sobra, alam niyo, matagal na panahon ko pong iningatan yung pangalan ko dahil kay Jesus. Tapos ipapahiya lang ako ng diablo on social media dahil scammer ako to the point na pag dati blessed na blessed ako pag naglalakad ako sa alisada dahil kaya ng kotse, hinihintuan nila ako na, "Ma'am, ikaw po yung nagbebenta online ng cellphone, sobrang legit ninyo." Ngayon po, puri ng Panginoon na nakakalangkot pag naglalakad ako sa alisada, sa Robinson. Sabi, lagi, ngayon pag nakikita nila ako, i-scammer ko na pala. Gaano kasakit? No? Gaano kasakit po yung mga natatanggap kong salita. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Sa oras na to, bago po ako tumako sa paghayag po ng pangako ng Diyos, ay magpapasalamat muna po ako sa maikling oras, amen, na hindi ko po papalagpasan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil grabe po talaga ang ginawa ng Diyos at grabe rin naman yung ginawa ng diablo na hindi po siya talaga magtatagumpay, amen, sa ating buhay. At lingid po sa inyong kaalaman na sa akin pong negosyo online ay meron pong business na cellphone po, amen. At sa kabutihan ba o sa kasamaan ng diablo, amen, ay ginagamit po ni Satanas yung aking pong mga litrato sa social media, yung aking pong cute na picture, ng mga profile picture, at yung mga proof of transaction ko po na sobrang legit po si Ate Arlene, ay talaga pong ginamit ni Satanas para po makapangloko, makapagdaya po, makapagnakaw ng pera sa maraming tao na which is sobrang bigat, amen, sa aking pong kalooban dahil actually February pa po ito nag-start, amen, na mangyari maganap po yung kalokohan ng diablo. At nag-post po ako online, na-share niyo po, ipahalat niyo po sa lahat ng group page na hindi po ako yung nagloloko online, amen. Sa sobrang hindi ko alam, sa sobrang legit po ni Ate Arlene, talagang ginamit po talaga sa kalokohan yung mga picture ko to the point na umabot po ng Zambales, umabot po sa lugar ng Pampanga, ng Pangasinan, ng Maynila, at ngayon pong buwan ng September ay umabot po ng Bulacan. Na which is sobra po akong na-stress, sobra po akong na-depress, amen, dahil actually grabe pong mga mura, grabe pong mga salita, grabe pong mga pagbabanta, amen, ang natanggap ko po sa social media na pinagbibintangan po ako na ako lang naman din po yun. Amen. Yung mga nanluloko, nagdadahin, nagnanakaw po kasi ang laki pong pera na i-involve. Malaking pera, kaya sobrang na-stress. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanya po pag-comfort ay nakakalimutan ko po lahat iyon. Amen. To the point, church, na meron po mga death threat na natatanggap kasi nga sobrang laki po mga pera. Ang nananakaw po ng scammer na sinasabi sa akin sa Facebook, sa Messenger, na baka isang araw, bigla ka na lang barilin, ikaw o isa sa pamilya mo dahil nga po malaki pong pera po yung nai-involve. Amen. Pangalawa po nangyaring naganap, marami po akong transaction, marami akong unit na na-cancel, na ako po yung nagbayad, kaya po naipit lahat ng pera ko, lahat ng input ko naipit. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya po inayaan na matapos po yung buwan na to na hindi po natapos yung buwan na to na hindi po magkaroon ng fine, ng kaso po talaga dun sa likod nung scammer na yan. Amen. Kasi noon, pinapanalangin ko lang siya. Tapos nag-file po ako ng case online sa NBI. Napakabagal po ng process na mahuli po yung tao na sa likod noon. Pero nung Monday, hindi ko na po talaga kinaya. Amen. Na lumapit po ako sa pulis. Salamat sa Panginoon. Dahil pagkalapit ko po sa Balagtas Police Station, dinala po nila ako sa Malolos, sa NBI. Nalungkot po ako dun sa advice. Actually, advice lang po yung sinabi ng NBI sa akin na hindi
nila ako pinag-file ng case na cybercrime, identity theft. Dapat po ang kaso ko dun sa tao na sa likod ng scammer. Hindi po nila ako pinag-file. Bagkos ang sinabi po nila, i-shutdown ko daw po yung aking Facebook. Shutdown ko daw yung aking Facebook. Tapusin ko daw yung aking negosyo. Isarado ko na daw po. Pangalawa, gumawa daw po ako ng Facebook na hindi nakapangalan sa akin. At huwag daw po ako mag-upload ng picture ko. Which is advice lang po yun. Advice lang po yun. Kasi siguro, nag-base po yung NBI na officer doon sa health ko. Kasi hindi na po ako nakakapag-isip ng maayos. Siguro nung time lang noon, hindi po ako nakapag-isip ng maayos. Pero napa-oo po nila yung aming pong pamilya kasi isip nila ako na marami naman daw pong negosyo, marami naman daw pong trabaho na pwede kong pasukin. Bakit online pa daw po? Hello! Doon ako nanungkol, pero alam nyo, pagdating ko po sa police station, pinag-report po nila ako isang maganda pong himala sa akin na hello, na kung yung advice ko ng NBI, i-shutdown ko daw po yung Facebook ko, huwag daw ako mag-upload, isarado ko na daw po yung business ko. Pagdating po sa police station, ang sabi niya, mapalad ka, nagkaroon ka ng contract. Dahil nakapag-file po ako sa police ng report na hindi po ako talaga yung tao na nasa likod na anytime nahabulin man daw po nila ako, wala silang mapapala. Amen. Pangalawa, tinulungan po nila ako lumapit sa attorney para mas matibay yung ebidensya, yung laban ko po dun sa mga taong gusto kong ihabla online. Sobra pong nakakahiya. Sobra, alam nyo, matagal na panahon ko pong iningatan yung pangalan ko dahil kay Jesus. Tapos ipapahiya lang ako ng diablo sa social media dahil scammer ako to the point na dati blessed ako pag naglalakad ako sa Alisada dahil kahit nakakotse, hihintuan nila ako na ma'am, ikaw po yung nagbebenta online ng cellphone, sobrang legit ninyo. Ngayon po, puri ng Panginoon na nakakalangkot pag naglalakad ako sa Alisada, sa Robinson. Sabi, lagi, ngayon pag nakikita nila ako, scammer ka na pala. Gaano kasakit? No? Gaano kasakit po yung mga natatanggap kong salita. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. After nung Monday, na makapag-file po ako sa pulis na wala po yung takot, na wala yung kaba, na wala yung pag-aalala, na nakakatulog na po tayo ng maayos, na alam nyo, na anytime, ano man pong gawin ng diablo, may laban po ako. Amen? Kaya nga po, alam niyo, palapunan nga po natin ang Diyos na buwan. Kasi, sabi ko sa sarili ko, buti na nakapagpatawa pa ako ng ibang tao. Hello? Buti na nakangiti pa ako. Kasi doon ko lang na-realize nung Monday, sobrang bigat pala yung pinagdaanan ko. Sa totoo lang po, sobrang bigat. Pero pagkatapos noon, nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos na sa kabila ng sobrang bigat. Hello! Na problema at pagsubok, may Diyos na tutulong at gagawa ng paraan kung paano ka pumayapang. Amen! Salamat sa at yun naman po ang aking pong grabe na hindi ko po makakalimutan sa buhay ko kung gaano kabuti, kung gaano po tinapos ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi ko po kayang tapusin. Amen.